Brother Bador, ako po si Estrella, na sa kasalukuyan ay isang doktor dito sa Amerika. Kung paano po ako naging isang manggagamot sa kabila ng aming kahirapan, ang siya kong ibabahagi sa inyo. Ganito po yun. Lola, may kumakatok po. Ay, ganun ba, Apo? Nako, hindi ko halos marinig. Nag-uumpisa na yata ako mabingi. Ay, sandali lang, nariyan na. Ay, nako, kayo pala Don Alejandro. Nako, pasensya na po. At halos hindi ko marinig dahil nasa kusina po ako. Mano po? Kawaan ka ng Diyos, anak. Aba, malaki na pala itong apo mo. Iaabot ko lang sana itong budget ng apo nyo. Ay, nako, salamat po Don Alejandro. Tamang-tama po. Mag-e-enroll na kasi bukas sa school si Estrella. Ay, maupo muna po kayo at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Wag na, Ingrid. Katatapos ko lang magkape sa bahay. Ay, ganun ba? Sige po. Ako'y magpapaalam na at mag-i-inspeksyon ako sa taniman ko ng palay. Kung anong pinsalang inabot ng palayan ko. Ay, sige po, Don Alejandro. Salamat po ulit. Lola, tinatanong po ng teacher bakit daw po hindi daw po magulang ko naghahatid sa akin sa school. Bakit daw po laging kayo? Sabihin mo, Apo, na sa malayo nagtatrabaho ang mga magulang mo, ha? Opo. Tulad nga po ng bili ninyo. Yun po ang sinasabi ko. Sige na, Apo. Gabi na matulog na tayo at nang may pasok ka pa bukas nang hindi ka mapuyat, ha? Opo, Lola. Thank you po, Lola, sa pag-aalaga niyo po sa akin. Good night po. Good night, Apo. I love you. Estrella, sabi mo, nasa malayo ang mga magulang mo. Bakit hindi ko naman makita na tinatawagan ka sa cellphone mo? Tinatanong ko rin yan kay Lola Ingrid ko Bakit hindi man lang ako kumustahin at tawagan sa cellphone? Busy daw kasi Ano? Nakakatuwa naman sila. Ang daddy ko nga nasa Japan. Pero tinatawagan nila ako kahit papano. Ewan ko ba, B-boy? Nagtataka rin ako Gandahan mo ang pagpuputol sa mga damo, Jack, para matuwa ang amo natin. Siyempre naman, Mina. Dito tayo binabayaran sa ayos na trabaho natin Namimiss ko na ang anak natin, Jack. Ikaw ayaw mo magpakita kahit sa cellphone, matawagan man lang natin. Baka kasi di ka makatiis magpakita ka at saka mahirap na. Baka interviewin pa tayo at mag-request na magpakita tayo. Naku, hindi ko talaga magagawa yun, Jack. Baka maapektuhan ang anak natin. Sige na pala, itanim mo na yung mga halaman, baka dumating na yung mga amo natin. Estrella, magka-eskwela pa rin tayo hanggang sa high school. Oo, dito tayo graduate Pareho, di ba? At pareho tayong nasa honor roll. Kung sa bagay, siguro naman, this time, magpapakita ng mga parents mo sa'yo. Pag graduate na tayo ng high school, hindi puro lelang na lang nakikita ko kasama mo. Sana nga, B-boy. Sana nga. Miss na miss ko na nga sila Gustong gusto ko na silang makita. Ay, nako, maraming salamat po, Don Alejandro. Dinagdagan ko na yung budget para sa pag-aaral ni Estrella dahil high school na siya. Mina, kolehiyo na ang anak natin sa susunod na taon. Oo nga, Jack. Sabik na akong mayakap siya. Ayaw mo pa kasi magpakita kahit sa messenger lang sa cellphone natin Ang tapang mong magsalita halos ikaw nga hindi ka makapag-message dyan Parehos kasi tayong malit ang ating daliri. Saan ka ba kasi pinaglihi ng nanay mo?
Eh ikaw, saan ka rin bang pinaglihi ng nanay mo? Ingrid, magtatapos na sa kolehiyo si Estrella. Bukas ay graduation na niya. Tapos na siya sa kurso niyang Doctor of Medicine. At pag nakapasa siya sa board, ay ganap na siyang doktor. At sinisiguro ko, sa talino ng apo mo Ingrid, makakapasa siya sa board. Kaya ibibigay ko na ang budget niyo pati ang gastusin niya sa graduation. Kasabay ng regalo ko. Nako, maraming salamat po, Don Alejandro. At sabihin mo rin sa kanya na gusto ko siyang makausap bukas ng umaga. Ay, opo, Don Alejandro. Sasabihin ko po sa kanya. Maraming salamat po, Lola, sa tiyaga ninyo, sa pagpapalaki at pag-aasikaso sa akin. Kung wala kayo, di ko po ito maaabot. Mahal na mahal kita, Apo. Gagawin ko rin ang lahat para makamtan mo ang pangarap mong maging doktor. Gusto ko nga palang makausap ni Don Alejandro bukas ng umaga. Ay, sige po, La. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? Ano kaya? Naririto po ang cum laude ng School of Medicine, si Mrs. Estrella Santos sa kanyang talumpati. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya ng magulang sa akin na bagamat maituturing na maliliit na tao, ay may malalaking puso na lingid sa aking kaalaman sa kabila ng pagiging unano nila. Pareho ay pinagtiyagaan nila akong pag-aralin sa abot ng kanilang kakayanan. Nagtrabaho sila kay Don Alejandro para lamang makapagtapos ako hanggang kolehiyo. Tiniis ang hirap bilang mga kasambahay para lamang sa pangarap kong maging doktor. Inilihim ito sa akin, pati ng lola ko, at hindi rin sila nagpapakita sa akin sa takot na ikahiya ko sila. Mama Mina and Papa Jack, isisigaw ko po sa buong mundo na kayo ang magulang ko, na ang mga magulang ko ay unique at special. Palakpakan po natin ang mga parents ko, sina Mr. and Mrs. Jack Santos. Napakapalad nilang lahat na nilalang. Pagkat kapwa sila binigyan ng Panginoon ng pagkakataong makadama ng pagmamahal. Mapala din po sila at naririyan kayo na tumulong sa kanila. Maraming salamat sa Panginoon at pinagtagpo-tagpo niya tayo sa pamamagitan ng pagmamahal. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang isinalaysay na kwento sa pangalang Estrella na nagbigay ng inspiration sa atin. Para sa lahat ng mga anak, sabihin natin sa ating mga magulang, itay, inay, kahit gaano ako katangkad o kahit gaano ako kataas, titingalain ko po kayo. Awit 37:23 hanggang 29. Ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh. Kung nais maligtas, sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Mula pagkabata't ngayoy tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad. Sa pagkakaloob
sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. Masamay itakwil, mabuti ang gawin, upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wasto ang gawain, ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailan paman, ngunit ang masama ay iwawalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira, at di na aalis sa lupang pamana. Basahin naman natin ang Kawikaan 16:3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ano man ang pangarap mo, go lang ng go. Huwag ka lang huminto para abutin ito. Dahil ibibigay yan ng Diyos sa iyo, lalo na kapag deserve mo. At palagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panalangin para sa mga nagtapos. O Panginoon, Diyos ng katotohanan at karunungan, sa pamamagitan ng iyong di masukat na karunungan, natagpuan namin ang buhay at katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa iyong matapat na pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang marating ang ganitong uri ng tagumpay. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na sa pagharap sa mga bagong pagsubok at hamon ng buhay, ikaw pa rin ang patuloy na mag-iingat upang magamit ang napag-aralan para sa kapurihan ng iyong pangalan. Alisin mo po ang anumang pagkabagabag, pagkatakot at pagkalito tungkol sa kinabukasan. Sa halip, palakasin mo po ang loob at turuan mo po na lubos na magtiwala sa iyong kakayahang magbigay ng tagumpay. Pagpalain mo po at maging pagpapala rin sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Si Jesus ay kumakatok sa atin, ang puso'y pagbuksan, siya'y naghihintay. Huwag mag-alinlangan upang maliwanagan. Ikaw, ako, tayo'y kanyang minamahal. Ito ang dapat na malaman ko, na tunay siyang nagmamahal sa akin. Dapat lamang natin siyang papurihan, pagkat siya ang Diyos sa akin lumalang. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa ay mayroong pagmamahal, pangunawa sa kapwa, laging nakaraan, dahil siya'y nasa puso't isipan. Dapat na kanyang pagharian, biyayang ay aking mararanasan, kapayapaan lubos na makakamtan, kasiyahan ko'y nararamdaman.
kapwa ay mayroong pagmamahal, pangunawa sa kapwa, laging nakalaan, dahil siya'y nasa puso't isipan. May malawak na ang unawa sa mga pagkakamali sa kapwa. Mayroon ngang liwanag sa isipan, dahil siya ang tanging sandigan. Ika'y kanyang nilikha, kay gandang pagmasdan, at sa kapwa